Hello everyone! Kamusta? Marami sa inyo ang nag-comment tungkol dito. Bakit may plastic ang mangkok bago i-serve? Hindi ba delikado? Unhealthy daw. Una sa lahat, salamat sa mga nagbigay ng opinion, good man or bad. Importante din naman kasi ang mga ganitong klaseng feedback. Aminado kami na nakasanayan na talaga ang ganito. Parang naging culture na kasi ito ng mga vendor parisan na kapag may plastic ang mga mangkok, alam na parisan vibes yan. Sabi nga ng customer, kahit plastic ang lagayan, basta mainit ang sabaw at malambot ang karne, ay mahal ka namin. Huy! Hindi daw kasi kailangan ng sosyal, busog ang sukatan. Hindi, ang totoo talaga nito sa maraming paresan. Nilalagyan ng mga plastic ang mangkok dahil sa mga praktikal na mga kadahilanan. Tulad ng once na nasa kalye ka na, wala ka ng time at tubig para maghugas ng mga mangkok na pinagkainan ng customer. Kaya ang paggamit nito ay ang pinakamatipid sa oras at sa tubig. Lalo na kapag peak hour, napakaraming customer. Hindi ka mag-aalala na mauubusan ka ng mga mangkok na gagamitin. Kaya halos naging nakasanayan na ito ng mga street vendor or kahit itong street food na paresan at naging kultura na nga din talaga ito ang paglagay ng mga plastic sa mangkok para mas mapabilis ang serbisyo. Pagdating naman sa mga customer, may iba't ibang pananaw yan. May mga customer na wala namang issue pagdating sa mga ganito. Para sa kanila, practical ito, mas mabilis ang serbisyo, malinis tingnan, lalo na kapag maraming tao. Meron din naman nag-aalala sa kalusugan, para sa kanila hindi ligtas ang paglagay ng mga plastic sa mangkok tapos lalagyan ng sabaw. May mga customer din na naiintindihan ang dahilan ng paresan pero mas gusto pa rin ligtas ang alternatibo tulad ng mga diretso sa mangkok, ang mainit na sabaw. At meron ding customer na magbibigay ng opinion para makatulong, hindi para siraan kundi para mapabuti ang kalinisan at kaligtasan ng pagkain. For us as pares vendor, hindi naman talaga namin intensyon na maging unhealthy ang kakainin nyo. Praktikal ang naging dahilan namin kaya namin ito ginagawa. Pero sa huli, mahalaga pa rin ang kaalaman at bukas na usapan dahil dito magsisimula ang pagbabago para sa mga ligtas at mas maayos na serbisyo. Kaya bilang customer o kaya negosyante, mahalaga din naman talaga na malaman natin kung anong nagiging epekto. Kaya ito na, hindi naman ito bigla ang desisyon. Dahil matagal ko na rin itong pinag-isipan, hindi ko lang talaga ito masimulan. Dahil sa tingin ko ay nagkukulang kami ng tao dito. At isa pa, sanay na kami sa plastic. Kasi mabilis siya, praktikal at tipid sa oras. Pero habang tumatagal, ang tanong, ligtas ba? Of course, may mga possibility na may mahahalong chemical dahil sa plastic na sa ngayon ay hindi pa natin mararamdaman. Kaya sa ngayon, sinimulan ko ang mas matrabahong pamamaraan. Mas maraming hugasin, mas pagod, mas matagal ang oras dito sa paresan. Pero ang kapalit nito ay ang panatag na loob na malinis ito, hinugasan ng mabuti bago ginamit, at alam mo rin na mas ligtas na ito. Alam ko na hindi naman ito perfecto ang mga ginagawa ko, hindi rin ito madali, pero minsan ang maliit na pagbabago katulad nitong paghuhugas ng mga mangkok bago lagyan ng mainit na sabaw ay malaking hakbang na rin para sa kapakanan ng customer lalo na sa kalusugan. Kaya mula noong nakaipon ako ng mga komento tungkol sa paggamit ng plastic ay sinimulan ko ng mamili ng mga alternatibong pamamaraan. Bago ako sumali sa food bazaar noong nakarang Disyembre, nakabili na ako ng mga packaging para gamitin dito. Hindi ko lang ito nagawa kaagad dahil walang sumusuporta sa akin. Walang gustong madagdagan ng trabaho sa aming parasan. Kaya pagkarapos ng holidays, ng bazaar na sinalihan ko, ito nagkaroon ako ng time para dito. Handang-handa ako sa sarili ko na simulan nito kahit disagree ang lahat sa palibot ko. Dahil alam ko sa sarili ko na sa pamamagitan nito ay malaking tulong ito sa aming paresan. Araw nga ng Sabado ngayon at ngayon ko sisimulan ang plastic-free na mangkok ng aming paresan. Ito rin ang pinangako ko sa aking mga customer na hindi ko magagawa araw-araw ito dahil mayroon pa nga akong ibang pinagkakaabalahan at wala pa akong nakikitang tao para i-assign dito. Ang importante ay nasimulan ko ito at madali na lang ang magiging kasunod nito. Sa simula, of course, mahihilo ko kung saan mo ilalagay ang magiging lababo mo, saan mo ilagay ang mga hugasin mo, saan mo ilagay ang mga napagsabunan at ang mga malilinis dahil napaka-limited lang naman ang area natin dito. So ginawan ko ng paraan ang lahat na ito para maging convenience
ang paggalaw ko dito. Sa kabila nito, marami ako of course na iistorbo ng mga kasamahan ko dito na ika-trigger ito sa kanila dahil meron na namang pagbabago. Hindi kasi tayo pwedeng ma-stuck sa mga nakasanayan. Kailangan natin baguhin ang mga dapat baguhin para mas ma-improve pa natin ang mga ginagawa natin. Lalo na sa negosyo. Dahil malabong mag-grow kapag walang pagbabago. Kaya ito, simple lang naman ang ginawa ko. Hugasan na maigi ang mangkok para iwas plastic na. Bumili ng wooden spoon na medyo nagulat sila dahil kakaiba. Meron din mga naiirita sa mga pagbabago pero mas nakafocus ako sa kailangan ng customer namin dito. Hindi sa mga tao na nasa paligid-ligid ko lang na wala namang ibang iniisip kundi mga sariling kapakanan. Huy! Ganito kasi sa negosyo, dapat may concern ka rin para sa mga customer mo. Lalo na nasa food industry tayo. Ayan, alam ko maliit lang na effort ang ginawa kong ito at hindi ito perfecto. Pero alam ko ramdam ito ng customer. Alam ko rin ang magiging bunga ng pagtsatsaga kong paghuhugas dito ay ang magiging mas magandang resulta na mas maraming customer at mas maraming rekomendasyon. And of course, mas panatag ang loob ng lahat. Dahil hindi lang busog, ligtas ka pa. 'Di ba? Kaya wag ka matakot sa mga pagbabago, i-embrace mo ito. Dahil malaking tulong ito para mas ma-improve pa ang negosyo mo. Ito ang resulta ng iwas plastic sa mangkok. Walang chemical mula sa plastic kapag nilagyan ito ng mainit na sabaw. Alam nating safe kaya may peace of mind mula sa customer at sa tindera of course. Kapag hinugasan ng mag-igi ang mangkok at walang plastic ay mas maganda ang presentation. Sa pamagitan nito nakikita ng customer na pinapahalagahan ang kalinisan. Kung napansin nyo, ginamitan ko ng paper bowl itong aming kanin. Sa pamagitan kasi nito ay maalalayan ang pagdami ng hugasin ko since ako lang ang maghuhugas sa araw na ito. Huy! Pero since gustong gusto ko naman ang ginagawa ko, hindi ako nakaramdam ng pagod at the end of the day dahil nakita ko kung gaano kaganda ang presentation na ginawa namin ngayon. Worth it ang dagdag ng trabaho dahil walang worry kung safe or hindi. Mas smooth ang operation dahil less worries pagdating sa hygiene issue. Simpleng hakbang lang naman itong ginawa natin pero laking angat nito ng reputasyon ng ating paresan. Nakikita kasi nila na hindi lang sila nakakatipid sa pamamagitan nitong pagkain ng pares dahil nga mura ito, kundi kalinisan din at kaligtasan sa mga kinakain nila. So, magitan nito na bibigyan ng professionalism ang image ng ating munting paresan. Sigurado akong mas maraming babalik dito. Once kasi maramdaman ng customer ang effort mo, ang malasakit mo sa kanila, mas magtitiwala sila sa mga pagkain i-offer mo. So, magitan nito, magkakaroon na sila ng word of mouth. May possibility na maire-recommend na nila tayo sa iba pa nilang kaibigan at masasabi na nila, uy, masarap at malinis ang pares dito, tara, kain tayo dito. O, diba? Mas maraming babalik na customer. Kaya dapat laging positive ang utak mo bilang negosyante at maging handa ka sa mga pagbabago, hindi puro reklamo. Dahil wala talagang mangyayari kung puro reklamo lang. Kaya ngayon, simple lang hugasan na maigi, iwas plastic, at maging handa sa kahit anong pagbabago. Parang maliit na hakbang lang pero malaking epekto sa kalinisan at customer trust. Mapa negosyo or mapa sa buhay man. Huwag puro reklamo, maging handa sa mga pagbabago, mag-adjust at makikita mo ang magiging resulta. Sa unang tingin ng mga ginagawa natin, parang napakasimpleng detalye lang pero sa totoo lang malaking epekto ito sa isip ng mga customer. Sa una talaga, sanay tayo sa mga ganitong eksena, no? Kapag parisan, mainit na sabaw, kahit may plastic ang mangkok ay okay na. Pero ang mga tao ay nagiging mapanuri sa katagalan nilang pagkain ng ganitong klaseng pagkain. Kaya ang ibang customer ay nagsisimula na magdesisyon. Pero kapag maganda naman ang experience sa pagkain, aminin natin, ay mas ganado ka pang kumain. Mas masarap ang pakiramdam, mas legit ang kain. Mas ramdam mo bilang customer na pinaghandaan nila ito. At kapag magandang experience, automatic pinipicturan, ikinikwento at nare-rekomenda sa iba pang mga kaibigan. Isang customer lang ang magsabi ng doon ka kumain, malinis at masarap. Sapat na yun para dumami ang tao. Alam nyo kasi, mas pinaniniwalaan ng mga tao ang dating customer kesa sa mga poster lang. Isa pang dahilan ng pagdami nito ay nakikita nila ang effort mo, ang effort ng pagbabago.
Alam din nila yan na mas mahirap ang maghugas kaysa sa maglagay ng plastic. Mas matrabaho, mas nakakapagod. Pero dahil mas pinili mo ang mas mahirap na paraan, ang dating nito sa customer ay, kung dito pa lang ay maingat na sila, paano pa kayo sa pagkain? Mas maingat lalo sila doon. Kaya kung tatanungin mo kung bakit tumadami ang tao, simple lang naman siguro ang sagot, mas malinis, mas ligtas, mas may tiwala ang customer. At kapag may tiwala ang customer, hindi lang sila basta babalik, may dala pa silang iba. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you next time. Bye!